habang ang minimum wage earner ay halos hindi na makabayad ng renta, pagkain, pamasahe at gamot. Nadagdagan pa ang kanyang electric bill dahil sa tinatawag na lifeline subsidy. At ang mas nakakagulat, ang pondong ito ay ginagamit bilang subsidy o discount sa kuryente ng mga kwalipikadong mahihirap na consumers, kabilang ang maraming benepisyaryo ng 4Ps. Hindi masama ang tumulong sa mahihirap. Pero ang tanong ng maraming Pilipino, makatarungan bang ordinaryong consumers ang pinagbabayad para rito? At kung ito ay pulisiya ng gobyerno, hindi pa dapat national budget ang ginagamit dito, imbis na ipasa sa milyong-milyong Pilipinong hirap na rin sa buhay? Una sa lahat, linawin natin, hindi fake news ang isyong ito. May batas talaga tungkol dito. Noong 2001, ipinasa ang Republic Act 9136 o EPIRA Law. Ang ibig sabihin ng EPIRA ay Electric Power Industry Reform Act. Layunin daw ng batas na ito na ayusin at i-reform ang power industry sa Pilipinas. Kasama dito ang privatisasyon ng power sector, pagbubukas ng kompetisyon, at pagbabago sa sistema ng singilan sa kuryente. Pero kasama rin sa batas na ito ang tinatawag na lifeline rate. Ano bang ibig sabihin ng lifeline rate? Ito ay isang socialized subsidy o discount sa electric bill para sa mahihirap na households o marginalized consumers. Sa madaling salita, may diskwento sa kuryente ang mga mahihirap na kwalipikadong consumers para makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastos. At noong 2021, inilawig at pinalawak pa ito sa pamamagitan ng Republic Act 1155-2 o Expanded Lifeline Rate Law. At dito, naging mas malinaw na kabilang nasa qualified beneficiaries ang mga household na nasa ilalim ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ngayon, ito ang isang malaking tanong ng publiko. Merong kulang ba ang may gantong subsidy? Ang sagot, hindi. Nationwide ang batas na ito. Ibig sabihin, hindi lang Meralco kundi pati electric operatives at iba pang distribution utilities sa buong Pilipinas ay kailangang sumunod sa lifeline rate law. Kaya kung ang isang household ay rehistradong 4Ps beneficiary at pasok sa mababang konsumo ng kuryente, maaari silang maging kwalipikado sa subsidy kahit saan pa sila sa Pilipinas. Ngayon naman, automatic ba lahat ng 4Ps beneficiaries? Ang sagot, hindi lahat. May kondisyon pa rin. Ayon sa Expanded Lifeline Rate Law, ang 4Ps household ay automatic na qualified sa programa pero kailangan pasok sila sa consumption limit na itinakda ng ERC o Energy Regulatory Commission. Kaya hindi ibig sabihin na porket 4Ps ay libre na lahat ng kuryente. Depende pa rin ito sa konsumo ng bahay, patakaran ng ERC, at validation ng electric utility. At dito ngayon umiinit ang debate. Dahil ayon mismo sa paliwanag ng Meralco at sa umiiral na sistema, ang lifeline subsidy ay isang cross-subsidy. Ibig sabihin, ang pondo ay kinokolekta rin mula sa ibang consumers. Sa madaling salita, habang hirap kang magbayad ng sariling bill, may bahagi ng binabayaran mo na ipinapasa bilang subsidy sa ibang consumers. Kasama sa nag-aambag ang mga empleyado, minimum wage earners, OFWs, small business owners, at ordinaryong pamilyang sakto lang ang kita. Oo, maaaring maliit lang ito kada buwan, pero hindi iyon ang punto. Ang punto rito ay prinsipyo. Kung ito ay social welfare program ng gobyerno, bakit consumers ang direktang sumasalo? Hindi ba't may national budget ang gobyerno para sa ayuda at social programs? Hindi ba't kaya tayo nagbabayad ng buwis ay para pondohan ang ganitong klaseng serbisyo? Bakit parang doble ang bayad ng ordinaryong Pilipino? Nagbabayad ka na ng tax, nadadagdagan pa ang electric bill mo. Linawin natin ha, hindi kalaban dito ang mahihirap. Hindi rin masama ang tumulong sa 4Ps beneficiaries. Ang tunay na usapin dito ay fairness. Dahil sa realidad ngayon, hindi lang mahihirap ang naghihirap. Pati middle class at minimum wage earners ay halos lumubog na rin sa taas ng presyo ng bilihin. Marami ring ordinaryong consumers ang baon sa utang, hirap sa renta, at halos kapos buwan-buwan. Kaya maraming Pilipino ang nagtatanong, bakit hindi gobyerno ang direktang magbayad gamit ang national budget? Kung kayang pondohan ng gobyerno ang iba't ibang proyekto, bakit hindi kayang akuin ang subsidy sa kuryente?
At isa pang tanong ng publiko, bakit tila consumers lagi ang madaling singilin? Bakit hindi obligahin ang malalaking power companies na bawasan ang sobrang kita para makatulong? Dahil sa totoo lang, kapag tumataas ang singil sa kuryente, hindi executive ang unang naaapektuhan, hindi mayayaman, kundi ang ordinaryong Pilipinong isang kahig, isang tuka. At ayon sa breakdown ng electric bills, hindi lang lifeline subsidy ang nadadagdag. Mayroon ding system loss charges, universal charges, fit-all charges, at iba pang government-mandated fees. Kaya maraming Pilipino ang nakakaranas ngayon ng tinatawag na bill shock. At habang tumataas ang presyo ng kuryente, mas umiinit din ang panawagan para sa transparency, accountability, at mas makatarong ang sistema ng singilan. Dahil sa bawat dagdag singil ng kuryente, may pamilyang nababawasan ng pambili ng pagkain. May estudyanteng nababawasan ng baon. May manggagawang lalong kinakapos. At habang patuloy na tumataas ang presyo ng kuryente, isang bagay ang malinaw. Ang ordinaryong Pilipino ang patuloy na naiipit sa gitna. At ito ang Krimen Chronicles PH. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share ang video na to para mas maraming Pilipino ang mamulat at naintindihan ang isyong ito.